Blessed morning, HOP family! Hello po! Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Ayan. At kung alam mo na blessed ka, ay dapat hawaan mo yung mga tao sa paligid mo ngayong umaga. Amen! Ayan, pwede po ba umikot po tayo and just bless everyone with the goodness of God. I-declare natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. I am happy to see you here. Ayan. Yes. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sino po dito, you are ready to meet with the Lord? Amen. We always have this attitude when we come to church, andun yung desire natin na I'm gonna meet with my God. I'm gonna meet with my Savior. Dapat yun po yung lagi nating nasa isip when we come to church. Amen po. More than the fellowship na meron po tayo, ultimate thing na desire ng puso natin is to meet with the King. Amen po. So this morning, let's set our hearts in the presence of God. Isipin nyo po, nandun kayo ngayon sa throne room. Kitang-kita mo yung trono ng Diyos. Lalapit kayo doon. And Scripture says, we enter His gates with thanksgiving in our hearts and His courts with praise. Ang puso natin dapat nag-overflow ng pasasalamat sa Panginoon. Sino dito punong-puno ng pasasalamat dahil gumising pa siya? Sino dito nagpapasalamat sa Panginoon dahil kasama mo ang pamilya mo? Amen? Paggising mo ng umaga, meron kang lulutuin. Meron kang pagkain. Andyan ang pamilya natin. No? Andyan yung hininga. I mean, the air that we breathe, it's a good reason para magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Imagine nyo po sa hospital, binibili po ang oxygen. Tama ba? Pero tayo po, malaya tayo, nakakahinga, walang bayad, libre, dahil po sa biyaya ng Panginoon yan. Amen. So that's a good reason para magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? So, can we just lift our hands to the Lord? Unang-una sa lahat, magpasalamat tayo sa Kanya. I-acknowledge the presence of the Lord in our midst. Sige po, open your heart, open your mouth. I'm just gonna lead you, pero I want you, ikaw mismo, lumapit ka sa trono ng Diyos. Lumapit ka sa harap ng Panginoon, sa Kanyang trono. Dahil ang sabi niya, kapag tayo po ay lumapit sa Kanyang trono, makakatanggap po tayo ng biyaya, ng grasya ng Panginoon. Ikaw mismo, just close your eyes. You close your eyes para hindi ka lang ma-distract ng mga tao around you. Ikaw mismo, open your heart, open your mouth. Ano yung gusto mong sabihin sa Panginoon? Ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon? Come on, church. Hallelujah, oh God. Yes, oh God. Panginoon, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa inyo. Buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon. We acknowledge and we recognize, oh Lord God, that we cannot do anything without you. And everything that we have, maging ang buhay namin, ang hininga namin, Panginoon, ay galing sa inyo. Kaya salamat, Lord, na sa umagang ito, oh God, minsan pa nararanasan namin ang biyaya mo, Panginoon. Ang iyong pag-iingat, oh Lord God, na sa pagtulog namin, Panginoon, iningatan mo kami, binantayan mo kami, Panginoon. And Lord, once again, we just come into your presence, into your throne, oh Lord God. Lord, we acknowledge, oh God, that you are our God, that you are our Savior, na kayo, Lord, ang nagbigay ng kaligtasan sa amin, at kayo ang patuloy na nag-iingat sa aming buhay, Lord God. Thank you, Lord God, sa paglilinis mo sa amin, sa pamamagitan ng inyong dugo, Lord God. Nilinis mo ang lahat ng kasalanan, nilinis mo ang lahat ng karumihan, Panginoon. At salamat, Lord,
na sa pamamagitan ng inyong sugat, Lord, kami po ay pinagaling mo na. Salamat, Lord, na binayaran mo ang lahat ng sakit, ang lahat ng karamdaman, O Lord God. At dahil dyan, Lord, na binigay mo ang iyong buhay, kami po ay malaya na makalapit sa inyong trono, Panginoon. Kami ay malaya, Lord God, na makalapit sa inyong harapan, O God. At sa oras na ito, Lord, itinataas ka namin sa lugar na ito. Itinatanghal ang iyong pangalan na kataas-taasan. Ikaw ay Diyos na mabuti, punong-puno ng habag at pag-ibig. You are good. You are forgiving, abounding in love to all who call to you. At minsan pa, Panginoon, we offer to you our lives as living sacrifice, holy and pleasing before you, O God. Oh, hallelujah. We bless your name. We give you thanks, oh God. We glorify and we magnify your most holy name. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay tumutulog sa inyo, oh God. Iniaalay po, Lord God, ang araw na to, ang oras na ito ay para sa inyo lamang, Panginoon. We lift up to you the worship service, oh God. The Lord, na ang iyong kalooban, ang inyong nais, ang siyang maganap sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na tatayo, Panginoon, magbiminister. Ang worship team, Lord God, ang lahat ng mga ushers, ang lahat ng mga workers that will be ministering today, oh Lord God. Ganon din po sa pagtanggap namin ng inyong mensahe, ng inyong salita through your messenger, oh God. Lord, we pray for your presence. We pray for your anointing to flow upon us, oh God. Lord, we depend on you and we depend on the power of your Spirit, oh God. Patuloy po kayong mangusap sa aming buhay. Mangusap po kayo sa aming Panginoon sa umagang ito. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Minsan pa, Lord, God, hindi po namin pinapahintulutan anuman ang gawain ng kaaway sa lugar na ito. Pahintulutan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa lugar na ito. Lord, hipuin ang bawat puso, hipuin ang bawat isip, hipuin ang bawat kaluluwa at espiritu, Panginoon. Lord, we incline our lives into your word, into your presence, O God. Lord, maraming salamat po muli, O God. And we just commit and entrust everything, O Lord God, into your hands. And as we worship you with songs of adoration, O God, tanggapin niyo po ito, Panginoon, na punong-puno ng pagpupuri, O Lord God, punong-puno ng pasasalamat, O God. Minsan pa, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, O Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli, happy Sunday po sa bawat isa. Excited na po ba tayong purihin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-awit? Sa pamamagitan ng pagsayaw? Hallelujah. Alam po natin na mahal tayo ng Diyos. And this time, it is our opportunity. It is our time to praise and worship the God who we love. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. We worship you. We honor you, Lord. Let's just enjoy worshiping our God. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stand on the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountains, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere, praise you, praise you, praise in the highest, praise you, praise you, praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Sometimes you gotta praise in the prison, cry out to heaven, shout till the doors swing wide. Sometimes you gotta stand on your shackles, brave in the battle, worship with your hands held high. I'll praise you anywhere, praise you, praise you,
is worthy of all of the praise. Praise in the highest, praise, praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Grateful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Grateful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Praise you, praise you, praise in the highest. Praise you, praise you, praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. You praise, you praise in the highest. Praise you, praise, you praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. I'll praise you anyway. Oh mountain, oh valley, I know that you're with me, yeah. I'll praise you anyway. Oh, we praise you, Lord, for you are good. You are mighty. You are faithful. Hallelujah, Lord. Oh, Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God
love so amazing. Amen. Love till the end. Love held me closely and set me free. That church. Bearing my weakness to Calvary. Jesus Redeemer, you call me friend. Love so amazing, love till the end. Love so amazing, love so divine. To call you master, to call you mine. When my heart was broken, you mended me. Love so amazing, your love for me. Love so amazing, love so divine. To call you master, to call you mine. When my heart was broken, you mended me. Love so amazing, your love for me. Oh, 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 Jesus Redeemer, you call me friend. Love so Amen. Love so amazing, church. love till the end. Love so amazing, love so divine. To call you master, to call you mine. When my heart was broken, you mended me. Love so amazing, Oh, your love. your love Oh, your love is for me. amazing. Love so amazing, so divine. To call you master, to call you mine. When my heart was broken, you mended me. Love so amazing, your love for me. Oh, 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 your love, strong and true, yes. Oh, your love.
love so complete. How I live for your love. I live for your love. How I live for your love. I live for your love. How I live for your love. I live for your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Oh yes, Lord, your love remains. Amen, church. Can we give God the clap offering? Hallelujah. Yes, church, can we give God a clap offering? He deserves to be praised. He deserves to be glorified. Oh yes, Lord. Oh, higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. This one thing remains. This one thing remains. Your love never fails, it never Amen. gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never It gives never up. fails. It never gives It never up gives on up. me. That's the love of Your God. love never Oh, fails, thank it you, never Lord. gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. And I'll never ever have to be afraid. This one thing remains. And on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. And I'll never ever have to be afraid. This one thing remains. This one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. Death in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid.
your great love. There in life, I'm confident for the final power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up. Yes, that's the love of God. It is unending. It never fails. Never runs out. Oh, yes, Lord. Your love never Oh, yes, Lord. your love. Your love never fails, it never It gives never up, fails. never runs Oh, out yes, on Lord, we're overwhelmed by your love. We're overjoyed by your presence. never runs out on me. Your love. Can you sing this one again with full conviction? Because on and on and on and on it goes. It overwhelms and it satisfies our souls. Satisfies my Oh, yes, soul. Lord. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. And on it goes. For it overwhelms and satisfies my soul. And I'll never ever have to be afraid. It's one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, oh, it never fails, it endures unfailing. Your love is unmatching, Panginoon. No one can match the love that you have given us, oh Jesus. Do you agree with that, church? Yes. Amen. The love of God is the most powerful force in this world. Amen. Not just in this world, but the whole universe. Hallelujah. Amen. Did you enjoy worshiping God? Amen. Nag-enjoy po ba tayo? Worshiping the God whom we love. The God whom we trust. The God who helped us. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. Lord, we thank you for your presence. We thank you for your love, Panginoon. Your love, Panginoon, that paid our debt, Panginoon. Your love that set us free, oh God. Lord, we thank you for who you are, for what you have done, Panginoon. And we will continue to praise you because you love us and because we love you. Amen. Amen, Lord. To yours be the glory, honor, and thanksgiving. This we pray in the mighty name of Jesus. And everybody shout, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. We thank you,
Holy Spirit. We love you, Lord. We love you, we love you, we love you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na tinanggap po ninyo ang aming paburit pasasalamat sa inyo. Kulang pa ang oras na to, Panginoon, upang ibalik namin ang lahat-lahat para sa iyo. At Lord, minsan pa ang aming puso, aming tinatalaga sa inyo, aming inihahanda sa pagtanggap ng iyong salita. Pagpalain niyo ang bawat isa na tatanggap nito. Pagpalain niyo rin po ang iyong lingkod, Lord, na gagamitin po ninyo. Salamat, Lord, sa araw na to. May gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Binubuksan mo ang langit, Panginoon, upang ibuhos ang pagpapala sa bawat isa. Pagpapala na kailangan ng bawat isa. Kagalingan, Lord. Kapayapaan, Lord. Kagalakan, God. Kalakasan, O Lord God. Lahat, salamat, Lord, natanggap na po namin ito, God. At mas lalo pa namin matatanggap sa pamagitan ng iyong salita. Lord, we thank you. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa bawat isa naririto. Higit sa lahat, salamat sa iyong salita. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Good morning. Pwede na tayong maupo. Amen. Pakibati po ang ating at least 3 katabi. Pakisabi po, pinagpala tayong lubos. Naniniwala ba tayo ay pinagpala? Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon na kahit ganito po ang ating pong kalsada, daanan, pero walang makakapigil sa atin. Amen. Kaya salamat sa Lord. Tunay nga po nakarating po lahat tayo dito na malakas, pinagpala, dahil nga po sa kalooban ng Lord. And praise God, lahat tayo ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen. Ayan. So, hindi ko na patatagalin. Yung ating topic ngayon, alam ko lahat tayo ay ito ang nais nating maranasan sa araw-araw. At ito po ay familiar na tayo dito eh. Sino dito, kabisado mo ang favor confession? Sino dito, hindi lang every Sunday dinideclare ang favor confession, kundi araw-araw. Sino yon? Amen. At sino dito naranasan mo ang kapangyarihan ng favor confession na kung saan nandun ka sa isang sitwasyon at habang nandun ka, pinaalala ng Holy Spirit sa iyo yung favor confession at doon pinatunayan ng Lord na totoo nga, powerful nga, effective nga. Sino nakaranas nito? Magsabi ng Amen. Amen. Ngayong umagang ito, tingnan po natin, ito yung ating topic ngayon. God has crowned you with favor. Ayan. Basahin natin sabay-sabay uli. 1, 2, 3. God has crowned you with favor. Tingnan mo yung katabi mo. May crown ba? Tignan. Sino may crown? Si Sel. Pero, alam nyo po, literal, yes, crown, nakikita natin. Pero, lahat tayo hindi nakikita ng ating mata. Pero ang katotohanan, meron kang crown sa iyong ulunan na kung saan inilagay ng Panginoon yan at yung crown na yan walang makakakuha kahit sino. Yan yung crown na binigay ng Lord. Crown you with favor. Amen? Sabi ko kay Sel, salamat Sel, nakiusap ako, Sel, pwede ba ikaw ang magsuot ng crown? Sino dito, habang nakita nyo si Maricel, Sel, pwedeng tayo ka lang saglit. Habang nakita nyo si Sel, ayan, kaway-kaway ka naman. Okay. Sino nagtanong sa kanya, bakit ka naka-crown? May mga nagtanong po ba? May nagtanong? O pwede meron nagtanong sa isip, ba't kaya naka-crown to? O kaya, bakit kaya nakasuot ng crown to? So, dito pa lang, ang illustration na to, hindi ho natin nakikita na meron tayong crown na nakalagay sa ating ulunan. Ano po? Pero alam niyo po ba, kapansin-pansin ang taong may suot na crown. Tama ho ba? Siya po ay may suot. Kapansin-pansin, ang daming pwede natin mapansin. Pero sa lahat ng naririto, siya lang ang kapansin-pansin. Bakit po? May crown. Alam niyo po, sa ating pong favor, confession, o yung favor na dinideclare po natin, alam ko at naniniwala ako na lahat tayo dito, saan man tayo magpunta, lalabas ka, papasok ka, kung nasan man tayo, may crown tayo ng favor ng Lord.
At kapag may crown ang isang tao ng favor ng Lord, kakaiba to. Sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka talaga. Amen. Kakaiba kapag si Lord ang kasama natin. At pagkasama natin si Lord, sigurado, meron po tayong favor from the Lord. Yung bang kapag nandun ka sa isang mahabang pila, tapos ang haba-haba, kung bakit bigla ka nalang pinalipat sa isang pila na ikaw pa ang nauna, na instead na isang oras ka pipila, ikaw agad. Sino nakasubok nun? Ako, nasubukan ko yun. Hindi dahil kayo po ay senior, hindi dahil kayo po ay meron pong privilege na. Hindi po, talagang yung ikakat nila, then doon ka sa pila. Ako, nasubukan ko po yun eh. Pagkakat, kala ko ikakat, pero hindi, ililipat pala ako sa isang pila at unang-una ka pa. So, yun yung ibig sabihin, kakaiba tayo. Amen. Ulitin mo ulit sa iyong tatlong katabi, kakaiba ka talaga. Amen. Amen. Kakaiba tayo. Basahin po natin ang Psalms 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Malinaw na malinaw ang salita ng Lord. Sabi niya, hindi niya daw pinagkakait ang anumang mabuting bagay sa kanila na nagsisilakad na matuwid. Kung gusto po natin maranasan araw-araw ang favor ng Panginoon, napakahalaga, tayo din po ay lalakad na matuwid. Amen? Alam mo natin yan sa favor confession natin. So, tingnan po natin, sino dito familiar tayo sa salitang favor? Di ba, madalas tayo kapag may hinihingi o nagre-request tayo sa isang tao na bihira natin tong i-request sa kanila, anong sasabihin natin? Favor naman po, please. Favor, please. Ibig sabihin, special request yon. Or may mga taong lumalapit sa atin kapag sinabing, pwede humingi ng favor, hindi na tayo makahindi. Tama? Lalo kami mga pastors, tayo mga pastoro, pwede ba kami humingi ng favor? Pwede bang dalawin nyo kami sa ospital? Pwede ba pag-pray nyo kami? Pwede bang pag-pray nyo birthday? Or basta favor. At kahit gaano po ka-hectic ang mga schedule natin, pero pag sinabi ng yung word na favor, parang ang hirap tumanggi. Tama po ba? Pakisabi sa yung katabi, hindi kita tatanggihan. Kung ano man yun. Hindi kita tatanggihan. Pag may favor na ginamit natin. Tignan po natin, what is God's favor naman? Ano bang favor? Sabi niya dito, pinagsama-sama ko na po ang mga meaning po, no? Pag sinabing God's favor, ito po ay God's special grace and mercy. At alam naman po natin, pinag-aralan na po natin ng ilang linggo nang nakalipas about God's grace, di ba? About sa biyaya ng Lord at lahat tayo nakakaranas ng biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi ho tayo karapat-dapat, pero natatanggap po natin. Amen? Natatanggap natin dahil po yun sa grace ng Lord at mercy, kahabagan ng Panginoon. Dahil sa habag ng Lord, dahil sa biyaya ng Lord, kaya tayo nakakatanggap ng favor. Amen? From God. Number 2 is God's approval. Yung po bang, Lord, please, nandito ako. Lord, favor, please. Lord, favor. At maya-maya, yes. Pag sinabing God's approval, ibig sabihin, yes kay Lord yon. Pwede ba pakisabi, thank you, Lord, sa yes. Amen. Kung ano man ang ating po mga pinagpipray, nandun yung God's approval. And that is God's favor. Pangatlo, dahil po kapag sinabing God's favor, ito po yung God's love and kindness. Si Lord, tulad po natin, di ba? Pag may taong humingi ng favor sa atin at dahil love natin yung tao at dahil alam din natin na hindi lang tayo yung mabait yung taong yon, mabuti yung taong yon, ang hirap tumanggi. Tama ba? And that's God's favor. Dahil sa love niya, sa kindness niya, nararanasan natin ng favor. Next, God's divine help. Nasubukan mo ba natin nasa isang sitwasyon tayo, na isa-isang nandun tayo, pwedeng yan po ay nasa midst of trials tayo,
or kaguluhan man. Pero once na humingi ka ng tulong, Lord, please, hindi ako karapat-dapat, pero please, Lord, i-spare mo ako, ingatan mo ako, ang pamilya ko. At nandun po agad ang God's divine help. Tinawag ko pong divine kasi pag ang tulong ng Lord, kapag tumulong si Lord, hindi lang mo yan katiting. Ang pagtulong ng Lord, sobra-sobra pa sa ating inaasahan. Amen? Ganon tumulong si Lord. And that is God's favor. Next, God's reward, ang favor. Pag sinabing reward, ito po yung, gusto ko po linawin, hindi ko alam na ilagay ko po dyan, yung favor is not a miracle. But favor is a reward for faithfulness. Amen? Ulitin ko po, yung favor, hindi po yan miracle, kundi ang favor, reward po ng mga taong matuwid, mga taong tapat sa Lord. So lahat ng tatanggap ng reward galing kay Lord, magsabi ng, ako yon. Ayun, lahat tayo tatanggap galing kay Lord. Next, sabi niya kasi sa Psalms 5:12, surely, Lord, you bless the righteous. Lahat ng righteous, magsabi ng, ako yon. Parumina. You surround them with your favor as with a shield. Naalala po ninyo sa ating favor confession, di ba, dinideclare natin, you surrounds me. Lagi na lang nandun yung word na sinusurround tayo ng Lord, ng kanyang favor. At yung mga taong sigurado na surrounded ng favor ng Lord, ito yung daw yung mga taong righteous. Kaya nga sabi ko sa inyo, tulad po ng aking po mga patotoo noon, kapag magde-declare tayo ng favor ng Lord, siguraduhin natin tama ang puso natin. Siguradong alam natin na wala, kasi noon, ulitin ko po, yung sinabi ko sa inyo, experience ko nung sa airport, na dahil po ako ay may tinago na sobrang luggage, at para baka lang makalusot, yung tuloy, nagka-aberya lahat. Nung tinanggal ko na lahat yun, doon ko dineclare yung the righteousness. Sabi niya doon, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Kaya ko nang banggitin kay Lord yun. Kasi yung una, hindi ko mabanggit kasi hindi ako righteous. May tinatago ako na pwedeng lumusot. Pero ang sarap ng pakiramdam na kapag tumatawag tayo kay Lord, malinis. Walang hadlang. Wala kang dala-dala. Ang sarap tumawag kay Lord. At alam mo, sigurado, entitled tayo. Pag sinabi entitled, may karapatan tayo. Amen? So, ang favor ni Lord, hindi lang ito basta-basta nangyayari. Hindi lang ba siya nangyayari, kundi yung favor ng Lord nangyayari ito, natatanggap po natin, nararanasan natin dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. At ginagawa natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Lalo na ang lumakad sa kabanalan. Sabi niya rin po sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So ang laki po talaga ng benefits o ang laki ng bonus, ang laki po ng reward nung taong righteous, nung taong blameless, ng taong willing and obedient sa Panginoon. You shall eat the good of the land. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya ka pala pinagpapala. Sa kabila, kaya din pala ako pinagpapala. Amen? Dahil nais ng Lord, ang mga righteous may reward kay Lord. Next, so how God's favor is revealed? Paano nga ba ito napapahayag? Number 1, kapag may mga open doors and divine opportunities. Narinig natin last Sunday ba yun? O last Pastora Kelly? Nag-testify si Pastora Kelly na kung saan, dun sa favor, dun sa favor confession, na kung saan, habang sila ipapasok ng US Embassy, wala silang pakialam. Ang hirap kayang na nakaka-nervyos kasi ito ang kailangan mo, baka ma-reject ka, itong kailangan mo, di ba? Yun. Pero
nag-focus lang doon sa favor confession, nag-focus lang sa pinapagawa ng Lord, nag-focus lang doon sa kanyang faith and trust kay Lord, hindi sila ni Elder Eric. Anong nangyari? Open doors. Amen? Bukas na pintuan na yung pintuan na yon and opportunity, binukas na ni Lord na kung saan akin na yung visa nyo, ay akin na yung passport, then tatak agad ng visa. Ganon kumilos si Lord. Amen. Sino dito gusto niya matatakan din ng visa ang kanyang passport? Magsabi ng ako yon. Amen. Sino dito gusto niya magkaroon siya ng sariling titulo ng lupa? Magsabi ng ako yon. Sino dito gusto niya magkaroon ng house and lot? Sabi mo, ako yon. Open doors. Amen. Basta lalakad lang tayong blameless and righteous. Willing ka sumunod lagi sa Panginoon. Sigurado maraming open doors na ibibigay si Lord. Next, sabi niya dito, open doors pala, ibig sabihin, si Lord, sabi niya dito, ang Lord, gagawa pa siya o marami pa siyang ibibigay sa atin. Nilagay ko ba dyan? Hindi. Marami siyang ibibigay o gagawin at the right place at the right time. Maraming bubuksang pintuan si Lord sa atin. Amen? Next, number 2, how God's favor is revealed. Protection in difficult situations. Nakaranas na ba tayo na kapag may mga problema, may mga nakakatakot na sitwasyon, but still, mas nangingibabaw pa rin yung lakas at yung inner peace na nanggagaling kay Lord. Yun po ay favor din ng Lord sa atin yun. Favor na Lord na nalalagpasan natin. Favor ni Lord na na-overcome natin. Favor ni Lord na may lakas tayo na harapin ang mga pagsubok at nalalagpasan ito. Amen? Hindi lang tayo merong crown ng favor ng Lord, pero meron din tayong crown of victory. Amen? Sabi mo uli sa iyo at least 5, kung naniniwala po tayo, sabi mo, nagtagumpay na ako. Sabi mo sa iyong 5 katabi, yung kapanipaniwala na nagtagumpay na ako, nagtagumpay ka na. Amen? So protection in difficult situations. Sabi nga kanina sa salita ng Panginoon, na mababasa din natin sa Psalms 5:12, ano po, na siya yung shield natin. Siya ang nagbibigay ng shield sa atin. Next, provision. Sino ho dito na yung alam mo wala ka ng pagkukuhanan pero dumarating? Si Lord ang provider. Yung bang madi-disconnect na o kaya may pangangailangan ka, pambayad or ano pa man dyan, He is our provider. May provision agad. Yun ay favor ng Lord. Yung bang may mga kailangan kang gawin o bilhin o kinakailang ayusin, tapos walang-wala pero biglang may dumating. May ginamit si Lord na tao, tapos bigla na-provide yung pangangailangan natin, talagang yun ay favor ng Lord. Amen? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil marunong tayo, hindi dahil may mga kakayanan tayo, pero yun ay dahil sa pabor ng Panginoon. Next, promotion. Kung bakit napopromote tayo sa mga position natin o saan mang bagay, yan po ay dahil favor ng Lord po yan. Amen? At paalala ko po, sa lahat po ng mga napopromote, manatili lang tayong magpakumbaba. Hindi dahil napopromote tayo, mataas na. Napopromote tayo kapag once na napromote ka, yun ay favor ng Lord sa'yo. Yun ay favor ng Lord sa atin. Huwag natin sabihin na, napromote ako kasi masipag ako. Napromote ako dahil magaling ako. Hindi po. Lahat ng ito ay galing sa Panginoon. At favor ng Lord yan. Next. Answered prayer. Sino ho dito naniniwala na kung ano man yung mga pinag-pray natin at sinagot ng Lord, ito po ay favor ng Lord sa atin. Sabi ko nga po kanina, pag sinabing favor ni God, nandyan na lahat, yung love, yung grace, nandyan na lahat parang package na po lahat yan So dahil po sa favor ng Panginoon. At alam niyo po ba, the more na mas lumalapit tayo kay Lord, the more you will experience the favor of God. Napakahalaga po ng prayer. Kung sinagot ni Lord yung prayer mo, do not stop.
Mag-pray ka pa rin, magtumawag ka pa rin kay Lord. Ang prayer, hindi lang to hingi ng hingi. Napakaganda, mas lalo tayo lumalapit kay Lord. At the more na mas malapit tayo kay Lord, the more na ma-experience natin ang favor ng Panginoon. Amen? Next. Connection with right people. Sino ho dito naniniwala na kapag nag-ask ka ng Lord, favor, please, favor. At may narinig po akong mga patotoo kung bakit ito po ang ating topic. Kasi kabi-kabila ko naririnig na yung mga patotoo nila about favor ni Lord. Sabi ko dapat ipahayag natin ang favor ng Lord lagi sa atin yung ginagawa ng Lord. At isa po dito sa sinama ko na isang dahilan o isang maganda na nangyayari po ngayon na ginagawa ng Lord, kinoconnect tayo ni Lord sa mga tamang tao. Nasubukan niyo po ba na pipila ka tapos ang tagal mong pumila, maya-maya, paglilipatin ka na naman sa isang pila. Ang tagal kong pumila, palilipatin niyo ako. Susunod, nandun ka. Ang tagal mong pumila, ngayon sasabihin, for example lang pala to sa isang visa application, kasi may nag-testify po. Nandun na naman, pinapila na naman sila. Ang tagal na naman naghintay. Tapos maya-maya sasabihin na naman, lipat na naman kayo doon. Pwede mag-complain sila eh. Bakit na naman lilipat? Samantalang, ang tagal ko naghintay dito, tapos dito na naman, palilipatin yun naman ako. Pero ito po maganda, sana maunawaan natin. Kapag nag-pray ka ng favor ng Lord, expect mo, may mga ganyan po tayong ma-experience. At papaliwanag sa atin ng Holy Spirit, pinaalis kita dyan kasi hindi ka dyan. Dito ka. Di ba, Pastora Kelly? Hindi ka dyan. Maya-maya, huwag tayo magre-reklamo. Sabi sa katabi mo, huwag kang magre-reklamo. Amen? May dahilan ang Lord kung bakit tayo pinapalipat. At sabi na naman po nung nag-testify sa akin, pinalipat na naman daw sila. Mamaya maririnig natin sila. Pinalipat na naman sa pangatlo. At paglipat doon, may nabasa sila na scripture na pinangahawakan po nila. At yung scripture na kanila pong pinanghawakan, ay yun yung nakalagay sa window. At sabi nila, kaya pala tayo pinalipat. At pagdating doon, maya na lang po, marinig nyo kanilang patotoo, ayokong pangunahan pala. So yun, si Lord, kinoconnect na tayo sa mga tamang tao. Amen? Kaya huwag tayong mag-complain. Huwag tayo magreklamo na, bakit hindi ako doon? Bakit hindi ako dyan? Dahil si Lord, kinoconnect tayo sa mga tamang tao. At kapag kinoconnect tayo ni Lord doon sa tamang tao, di ba minsan, nasubukan niyo po ba, nasa pila tayo, tapos yung pila, masungit yung taong nandun. Nagpapahiya, masungit. Para bang tapos ililipat, hindi tayo ilalagay ng Lord doon. Ililipat tayo ng Lord sa kanyang pabor, ililipat tayo ni Lord sa isang tao o sa mga tao na kung saan meron divine connection na sa atin, na yung mga taong yon, yun yung mga mabubuting tao na kung saan uutusan, God is in control, uutusan ng Lord na eto, ilalagay kita dito at to, wag mong i-deny to, anak ko yan. Wag mong, di ba mga ganyan po, nakuha nyo po? Anak ko to, dapat ikaw ang lalagay ko dito. So si Lord naglalagay, hindi man siya Kristiyano, pero naglalagay si Lord ng mga taong mabuti na i-connect sa atin para yung yes ni Lord ay yes doon sa ating mga application kung ano man. Trabaho ba yan? Application sa mga papeles? Kung ano man yan. Nandyan lagi ang approval ng Lord. Amen? So, praise God. Kung ano man yung ating po mga may encounter pa, mga pagdadaanan, lagi po natin ipag-pray, Lord, favor mo, i-connect mo ko sa mga tamang tao. I-connect mo ko dun sa taong inilagay mo na. Amen? Kahit hindi tao, sa place, Lord, i-connect mo kami, hindi pa kami nakakapunta. For example, Lord, hindi pa ako nakapunta ng Tagaytay. Sino lahat ng gustong pumunta ng Tagaytay? Napubulol ako. Pag sabi ng amen. For example lang, Lord, i-connect mo ako doon sa pupuntahan ko. I-connect mo na ako doon sa titirahan ko. I-connect mo na ako. Lagi po nating ipag-prayan kay Lord na i-connect ni Lord ang lahat ng dapat sa atin. Amen? Amen. Bago ko ibaba sa inyo yung ating favor confession, makakarinig tayo ng isang patotoo
na kung saan naranasan po niya ang favor ng Lord. So, pakinggan po natin ang kanila pong testimony. Tinatawagan ko po, Sister Christine Kai. Sister Christine Kai, maririnig po natin ang napakagandang ginawa ng Lord sa kanila at sa kanyang pamilya. Good morning po. A blessed Sunday morning po sa ating lahat. Una po sa lahat, ako po ay magbabalik ng aking kwento po about sa pinagdaanan ko po way back 2023, pero hindi po ganun kadali po yung pinagdaanan ko. Una po sa lahat is dumaan po kami ng aking asawa na si Jason na nagkaroon po siyang sakit, which is the anxiety. Nung una po, hindi ko po pinapaniwalaan yung pinagdadaanan po niya. Kami po ng aking anak na si Justin is lagi po niya sinasabi na kailangan ipa-doktor niyo ako, sabi niya. Which is sabi po namin, nakikita naman namin siya na wala naman po nangyayari. Pero sabi niya meron, sabi niya ganon. So as days goes by, lagi niyang sinasabi. And then until na lang na nakikita namin na talagang it's getting worse na po yung nangyayari sa kanya. So, yun po is, una ko pong ginawa is, alam ko po na mali po yun. Forgive me, Pastora, is hindi po ako agad lumapit sa mga pastors po natin dito na dapat po sana is ganon. Pero ganon pa man, yung nangyari is bumalik po ako sa kanila at nagkwento po ako. And then sabi po nila is, pagpipray po nila. And nagpapasalamat po ako sa mga pastors po natin, kay Pastora Girly, Pastora Kelly, Pastor Steph, Pastor Israel, and Pastor Steven na nandun po sila na hindi po nila kami give up. And then, talagang ang nangyari po nun is pag lumalabas po yung pakiramdam na ganun po niya is sinasabi po niya sa akin, ayan na, nararamdaman ko na siya, parating na siya. Sabi niya, noong una talagang hindi ako naniniwala, pero sabi ko, halika, sweetheart, labas tayo, magdadrive po siya. Tapos, doon po sa sasakyan na yon is mas malakas pa po yung boses ko, na alam ko po na talagang pinagpipray ko po siya na habang umiikot po kami, nagpipray po ako, na non-stop po yung praying ko po sa kanya. And then magkahawak kamay po kami talaga na talagang as in, kala mo lovebirds po kami na hindi niya binibitawan po yung kamay ko. Dumaan po ako sa ganun. And then, pag sabi nga po nila, pag dumating ang pagsubok, opo, sunod-sunod po yung pagsubok na dumating. Until one day po, hindi pa po kami sa problemang anxiety po ng aking asawa, which is hindi pa po namin siya pinapa-doktor noon. Eto naman po, 9 o'clock ng gabi, may kumatok po sa amin at sinabi po nila na iniimbitahan po nila kami. Ako. Tapos nagulat po ako, yun po pala is may warrant of arrest po ako. So nang gabing yon, dinala po ako sa munisipyo at dinitain po ako nila doon. And then, ang nangyari po noon, tumawag sa akin si Justin, sabi niya, Ma, samahan kita dyan, anong ginagawa mo dyan? Okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako dito, kaya ko to. Sabi ko gano'n. Sabi ko, wag mo akong isipin, hindi mama, sasamahan kita dyan. Hindi, dyan ka, wag kang bibiyahe. Sabi ko gano'n. Kasi may meeting po siya noon. So mag-isa po ako na nandoon. Although hindi po ako sinama ng asawa ko dahil nagsasuffer po siya ng araw, ng moment na yun ng kanyang anxiety. So mag-isa ko po yun na nandoon po ako, nag-overnight po ako doon na sabi ko nga po, nakikita ko lang sa pelikula yun, pero nangyari po sa akin yun na nag-mugshot po ako, nag-fingerprints and everything. Sabi ko, nakikita ko lang to sa pelikula, pero bakit nararanasan ko ito? Pero Lord, alam ko, sabi ko,
hindi ako give up sa'yo. Sabi ko, dahil kasama kita. Sabi ko nga po sa scripture na sabi po niya is, if God is with you, who will be against you? Pinahawakan ko po yung scripture na yun. Dahil alam ko po na ang aking Panginoon ay si Lord. At hindi po niya ako pababayaan. Dahil sabi ko po, Lord, I'm a child of God. Be with me and stand with me, O Lord God. Sabi ko, huwag mo kang iiwanan, Panginoon. Tapos, ang nangyari po noon, dinala po ako dun sa medical, nag-medical po ako, tapos sinakay po ako dun sa yung sasakyan nila na ang mga kasama ko po dun, mga adik, hindi ko po alam, 3, 4 na lalaki yun, mag-isa lang po ako dun sa sasakyan nilang yun. Naranasan ko po lahat ng yun. Sabi ko, hindi ako give up sa iyo, Panginoon. Samahan mo ako. So, ang nangyari po nun, natapos po yung problemang yun, naayos po namin. And then, sila pastora, patuloy pa rin pupunta sa bahay, sa Baguio, na pinagpipray po nila kami. And then, sabi po ng asawa ko, kay Pastora Girlie, gagaling ba ako? Sabi niya. Sabi ko, oo, gagaling ka. Sabi kong ganun, kasi hindi kami mag-give up sa iyo. Sabi kong ganun. Tapos pinagpipray namin siya. So, yun po, pinapsychiatrist ko po yung asawa ko. And then, sabi po nung asawa ko, gagaling po ba ako, Doc? Sabi niya, gagaling ka po kasi may grabe pang naranasan na pasyente ko, pero hindi po malalim po yung pinagdaanan nyo sa inyo po, mild lang po, gagaling po kayo. Dahil alam ko, ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas, at hindi po niya kami pababayaan. Ang nangyari po noon, nagtitake po siya ng gamot, dahan-dahan, until one day, sabi na lang niya dun sa doktor ng psychiatrist, siya na nagre-reseta. Sabi niya, magaling ka na kasi ikaw na nagsasabi ko anong dapat mong inumin at hindi mo dapat inumin. Sabi ng doktor sa kanya. Until ngayon po, totally healed na po ang aking asawa. Ang pinagdaanan po kasi ng asawa ko is talagang natalo po siya sa negosyo. It's talagang 7 digits po ang pinag-uusapan, more than that. At hindi po niya nakayanan, kaya po siguro maraming dumaan sa kanya, sa isipan niya. Pero sabi ko, pamilya mo kami, hindi ka namin iiwanan, hindi ka namin bibitawan. Dahil may Diyos tayo, sabi kong ganun, na ating tagapagligtas. At lagi kong sinasabi sa kanya, pag nagpipray ako, lagi kong sinasabi, mag-amen ka, sawa. Sabi kong ganun, amen, amen. Sabi niya ganun. So, yun po, after po nun, eto na po yung sinasabi natin na favor confession. Yung mga blessing po na namin natanggap is, yun nga po, una, gumaling na po yung aking asawa. At dati po, nung hindi pa po siya nagkasakit ng anxiety, takot po siyang sumakay ng eroplano. As in, hindi po siya sumasakay. Hanggat maaari, iniiwasan niya. Pero ngayon po, weekly sumasakay na po siya ng eroplano, which is true. Weekly na po yun. Sabi niya, ano ba to? Sabi niya ganun, dati hindi ako sumasakay, takot ako. Ngayon, weekly. Palipat-lipat po siya ng airlines, ng sinasakyan. Nagpapabook po siya parate. And then, yun po, nakabangon na po kami sa aming negosyo. Dahil sabi po nila, pag may sinara si door, may i-open po siya ng panibagong door, which is true po yun. Na talaga pong totoo po yun, yung favor confession. And then, yun nga po is talagang, isa-isa po yun na talagang, ang mga blessing po namin is, minsan po, lumalabas. Yung first na talaga natanggap kong blessing is, pinag-trip po kami ni Lord ng Bohol, Cebu, Cagayan. Yun po yung unang trip po namin dalawa ng asawa ko na magkasama po kami, which is hindi po nangyari yon.
na talagang parang nag-honeymoon po kami, pinag-honeymoon po kami ni Lord. Opo. And then, eto na po is yung, ang dali po is na-overwhelm po ako sa mga blessings ni Lord. Totoo po to. And then, yun nga po, yung sabi ko po dati, Lord, kakong ganun, pagkukuha po ako ng visa, kahit isang beses lang, na trip lang, kakong ganun, makita ko lang ang mother ko, kakong makasama ko, okay na ako. Pero yun pala may plano si Lord, na sabi niya, hindi kita bibigyan ng isang visa, sabi niya ganun, but I'll give you 10 years visa, sabi niya ganun. Dahil po, totoo po yung sabi ni Pastora kanina, na nung kumuha po kami ng visa sa US Embassy, is 3 beses po nila kaming pinalipat-lipat. Sabi po namin ganun, pag nandito po kami, punta kayo dito. Pag dito kami, punta kayo dito. So sumusunod lang po kami. Tapos sabi namin, ang kabado po namin kasi 5 po kaming kumuha ng visa. Which is hindi po talaga madalang po yung ganun na family. Eh ngayon, ang pinagpipray lang po namin ng anak ko pong si Justin is huwag pong tanungin ang asawa ko. Kasi po, ligid po sa kaalaman, hindi po marunong mag-English ang asawa ko. Basic lang pong alam niya. So eto na po, nung nakakuha po kami ng visa, yung binigay po sa amin na window, na pangatlong window, yun po is talagang nandoon po sa scripture na pinangahawakan po ni Jamie. So nung nakita po niya yung numbers na yun, sabi niya, yes Lord, kasama ka namin, ikaw yan, sabi ni Jamie. So nung nag-interview po kami, yung kasi 5 po kami, yung 3 po is, iba po yung passport nila, Hong Kong passport. Ang sabi po sa amin ng consul, this is the first time na makakakita ako ng ganitong passport. Explain it to me, sabing ganon. So, in-explain po ng anak ko. Nung pagka-explain, kahit hindi ko maintindihan, sabi niya, favor ni Lord. Kahit hindi ko maintindihan, but still I'm giving you approval for your visa. Sabi niya ganun, wow talaga, pag si Lord ang kumilos, talagang mapapawaw ka. Amen talaga, amen. So yun po, and then isa pa po is, ang mga anak ko po is, paano po to? Hindi ko, paano sabi ko? I don't want to brag, ayoko pong pero si Jasper po is mag-graduate po siya this coming June. And then, sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, mag-graduate na ako, sabi niya, pero hindi ka mapapahiya, sabi niya, kasi mag-graduate ako na with flying colors, sabi niya. At sabi niya kasi yung motivation po niya is, ayaw daw niyang mabuli siya ng 2 kapatid niya. Kaya sabi niya ganon, kaya kailangan I have to join them, sabi niya. Pero lagi ko po sinasabi kay Lord na pag nagpipray po ako na give them knowledge and wisdom and understanding, at still Lord, sabi kong ganon, lahat ng prayers ko, answered prayer, O Lord God. Napakabuti mo, O Lord God. Talaga po, Lord. Hindi ko pa alam, pero marami pa pong mga blessing, pero hindi ko na po, may isa-isa. Yun lang pong pumupunta sa isip ko po. Pero still, talaga po, totoo po yung favor confession dahil yun po lagi ang pinanghawakan namin whenever we encounter ng mga decision or mga exams or something na alam mo, kailangan po talaga namin talagang nagsasama kami ng pamilya ko at naghahawak kami, nag-favor confession po kami. Totoo po talaga yun. Totoo po yun. Favor confession, totoo po sa amin. At ipapa-reveal po ni Lord na talagang totoo po yan sa inyo. Amen. Thank you po. Amen. Thank you po. And to God be the glory. Minsan papalapakan natin ang ating buhay na Diyos. Amen. So, si Sister Christine Kai ay talagang
pure Chinese po sila na pamilya. Matagal na po natin silang kapamilya dito sa House of Prayer. Sa mga hindi nakakaalam, yung kanilang panganay, si Dr. Justin. Nandito ba si Dr. Justin ngayon? Ayan. Pero mga ano po yan, mga, talagang sabi nga may mga flying colors sila. Napaka-humble po nilang pamilya. Wala ako naririnig sa kanila na, ang anak ko ganito. Pero alam nyo, sa totoo lang, binibless ng Lord ang mga taong mapagkumbaba. Amen? At yung mga trials na pinagdaanan nila, ano lang yon, pero ang dami. Witness po kami. Sa kabila ng mga trials na yon, meron namang great blessings and favors si Lord sa kanila. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, okay lang na may problema. Sabi mo, meron namang great blessing na parating. Amen? Amen. Alam niyo po ba, nag-usap din kami ni Pastora Kelly nga isang nakaka-encourage din sa amin. Kasi nung pinagpe-pray po namin sila, si Kuya Jason, pure Chinese talaga si Kuya Jason, nakakaintindi rin sila ng Tagalog. At sabi nila sa amin, yung mga nawala sa kanila ay milyon talaga. Milyon, dahil po doon sa kanilang pinagdaan ng business. Pero sabi ni Kuya Jason sa amin, pera lang yan. Sabi, pera lang yan. Importante, yung kalusugan. Amen? Sabi niya, pera lang yan. Pray tayo. Sabi niya gano'n. So, praise God. At hindi po sila nagkamali na buong pamilya, nagtiwala, tumawag sa Lord. At pinatunayan ng Lord na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Amen. So, favor ng Lord. Alam ko marami pa, Ate Krista, pero reserve na lang yung iba. Amen? So, alam ko lahat tayo marami naranasan ng favor ng Lord. At sigurado po, ito po ang akin pong paulit-ulit na sinasabi, pinapaalala sa bawat isa. Basta, blameless tayo sa harap ng Lord at merong trust sa Panginoon. Sigurado yung favor ng Lord, sunod-sunod nating mararanasan yan. Amen? Amen. Maglalas na tayo. Yung ating favor confession, may mga... Bakit yung iba, bakit parang hindi ko pa na-experience yan, hindi ko pa nararanasan. At merong mga tao din akong tinanong, doon sa ating favor confession, nauunawaan mo ba ito? May nauunawaan, Pastora, sana itagalog nyo din. Kasi may mga may tinanong ako, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng profusely? Tinanong ko siya, hindi nga po, basta sumasabay lang ako . So tingnan natin, doon sa mga nag-request, ano ba ibig sabihin yan? So tingnan natin para mas effective. Sabi niya, in the name of Jesus, sabayan niyo ako, I am the righteousness of God. Sa Tagalog, sa pangalan ni Jesus, ako ay katuwiran ng Diyos. Next, bibilisan ko na po. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. Kaya ako'y may karapatan sa tipa ng kabutihan at tipa ng pabor. Next, the favor of God is among the righteous. Ang pabor ng Diyos ay nasa mga matuwid. The favor of God surrounds the righteous. Ang pabor ng Diyos ay pumapalibot sa mga matuwid. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. Kaya ako'y pinalilibutan nito saan man ako magpunta at sa lahat ng aking ginagawa. Next, I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Tagalog, inaasahan kong lubos na mahayag ang pabor ng Diyos sa aking buhay. Di ba mas Tagalog, mas naintindihan? Never again will I be without the favor of God. Hindi ko na muling mararanasan ang mabuhay na wala ang kanyang pabor. Next, it rests richly upon me, it profusely abounds in me. Ito'y nananahan sa akin ng sagana, umaapaw ito sa aking buhay. Nag-agree ba tayo? Next, I am a part of generation that experiencing God's favor. Ako ay bahagi ng henerasyong nakakaranas ng pabor ng Diyos. Immeasurably, hindi masukat, walang hanggan, limitlessly, and surpassingly, higit pa sa inaasahan. Naunawaan natin. Next, therefore, the favor of God produces. Kaya naman, ang pabor ng Diyos ay nagbubunga ng, Tagalog ko na lang po
supernatural na pag-unlad, promotion, pagpapanumbalik, karangalan, pagdami ng mga ari-arian. Amen. Mas dakilang tagumpay, pagkilala, katanyagan, mga kahilingang pinagbigyan, pulisiya at patakarang nababago. Amen. At mga labang aking napagtatagumpayan kahit hindi ko kailangang lumaban. Ang pabor ng Diyos ay nasa akin at nauuna sa akin. Kaya't kailanman ay hindi na muling magiging katulad ang aking buhay. Ito ang taon ng pabor ng Diyos sa aking buhay. Ito ang pabor ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Ayan. Ibibigay namin ng kopya sa inyo kasi marami sabi, anong ibig sabihin po ng ganito, ganyan. Ayan. So malinaw na malinaw sa atin. So ibang-iba ho, no? Kapag yung favor confession, hindi lang sa bibig natin lumalabas, kundi nanggagaling din sa puso natin. Amen? So last, sabi niyo ho, basahin lang natin ang Proverbs 3:3-4. Worship team, please, tayo and awitin natin yung the blessing. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Para ho tayo nakakorona, hindi man nakasuot na nakikita literally, pero para tayo nakakorona. Yung koronang yon ay bigay ng Lord na may pabor mula sa Kanya. Amen? So lahat po ng mga tatanggap ng pabor ni Lord ay tumayo at magpasalamat po tayo ngayon. Patuloy natin tanggapin yung blessing ng Lord, yung favor ng Lord. Sa pamagitan ng awit na to, tanggapin po natin yung blessing na ng Lord. Amen? Worship team, please. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn Gawin po His natin panalangin ito. face toward you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amen. Amen.
ibinibigay mo sa oras na to, Lord, na pagpapala sa amin at pabor mula sa inyo. Salamat, Lord. We are highly favored by you, Lord God. We are highly favored, Panginoon, kasama ang aming buong sampayanan, Lord. At salamat, Lord, sa pabor mo na lalakad kami araw-araw, O Diyos, na dala-dala ang korona ng pabor mula sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa breakthrough. Thank you, Lord, mapagtatagumpayan namin lahat ng mga trials, problema, and we are victorious in your name, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. Bless your people, O God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' name. Tayo na po ay dadako sa ating tithes and offerings, and habang while preparing your tithes and offerings, allow me to share 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Gaya ng sabi ni Pastora kanina, we are all crowned with favor nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and our Savior. And sabi nga sa Psalm 84:11, for the Lord God is the sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk in is blameless. Ang blessings, ang favor ni Lord ay nasa atin. Pag sinabi pong blessing sa mga ibang tao, automatic na pupunta sa isip nila is pera, financial. There are many forms of blessing po. First is ang health natin, ang family natin, kaibigan natin, ang mga family po natin sa church, ang GCF family. Ang dami-dami pong blessings na ating tinatanggap. Sometimes you are not aware. Ang bawat araw, ang bawat hininga ng binibigay ng ating Panginoon sa atin, blessing na po yan. So we cannot tell ourselves na wala po tayong pwedeng hindi ipagpasalamat sa ating Panginoon. So mga kapatid, as a sign of our thanksgiving, as a sign of our obedience, as a sign of our love sa ating Panginoon, and also as a sign of our worship, ibigay po natin ang ating nararapat sa ating Panginoon. Let us obey His commands, and that includes giving our tithes and offerings. So, mga kapatid, let us all stand up. Itaas po natin ang ating tithes and offerings, and let us all pray. Praise be unto you, Father. Praise be unto you, Jesus. Praise be unto you, Holy Spirit. Lord, we acknowledge, O God, that we are nothing without you. We acknowledge that everything that we have, ang aming mga buhay, ang aming mga our businesses, our work, everything that we have, Lord, is from you. And Lord, as a sign of our thanksgiving, as a sign of our obedience, as a sign of our love, as a sign of our worship, we give you our tithes and offerings with a cheerful heart, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and sa lahat ng bagay sa aming buhay, in everything that we do, in every aspect of our lives, O God, Ikaw lang ang aming itataas. To you always be the glory and the honor. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
na-bless sa mensahe ngayong umaga? Amen. Praise God. Ayan po. So ngayon po tayo po ay dadako na sa ating pakabat. Of course, we have our online giving through GCash or CIMP account. Naka-flash na po sa ating screen. And next, of course, we have our prayer meeting po yan every Friday, 6 p.m. dito po sa ating sanctuary, and every last Friday of the month ay ang atin naman pong anointing service. Inaanyayahan po natin lahat ng ating mga kapatiran, ang lahat po ng ating workers na umattend po sa ating prayer meeting at magbabad po, mag-soak tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan po, we also have our early Father's Day celebration, June 8. Ngayon po yan, 4 p.m. sa Adrianos. At may meeting po kayo after the service. Ayan. Advance Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Pwede po ba ako makarinig ng isang malakas na amen sa ating mga magigiting na tatay? Amen! Praise God! Next, we have, of course, nandito po sa akin ang atin pong leaflet or yun po, poster. Leaflet pala yun. Ayun. Poster. Para po sa ating Celebrate Jesus. Ayan. He loves, He saves, He heals. Ayan po. Bring someone who needs Jesus. Let us take this opportunity po to bring our loved ones, especially po kung meron po kayong kakilala na mayroong sakit. Meron din po tayong healing dito. Meron po tayong bisita from Cathedral of Praise. Ayan, yung pinanggalingan po ni Pastora Kelly. Dinig ko talagang mga bigatin po itong mga to sa presensya ng Lord. Ayan. So, magaganap po ito ng June 17 to 18, Tuesday and Wednesday po yan, at 6 p.m. Ayan po, magaganap sa Dagupan City Plaza. Kung meron pa po kayong mga more information na kailangan, pwede nyo po i-contact si Pastora Kelly. Ayan, at meron na rin po dito contact number from COP. Ayan, we really encourage you to invite, especially yung mga kailangan si Jesus, na mga kilala kay Jesus. Let us take this opportunity to evangelize our loved ones, our family, our friends. And 6 p.m. naman po yan, kaya beyond the office hours naman po. Ayan, so kita-kits po tayo dito sa Dagupan City Plaza on June 17 to 18 at 6 p.m. Ayan, praise God. Next po, meron pa po ba tayong announcements? Ayan, Young Professionals Fellowship, of course, ang ating mga CA. Let us meet on June 29 at 3 p.m. Of course, coffee lang tayo, chill lang tayo sa Post Coffee Mangkup. Yan. Kita-kits po tayo. This is going to happen on the last Sunday of the month. Ayan. Next po, we have our first timers. Ayan. Sister Sofia Ruth Calagio. Ayan. Wala na po. Okay, ayan. Pwede po bang tumayo si Sister Sofia? Alright, praise God. In HOP family, let us welcome Sister Sofia in 1, 2, 3. Welcome! Yan, praise God. Welcome, Sofia. See you next Sunday. Ayan, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At inaanyayahan ko po sa harapan ng ating pamilya, Hoves, ayan, to lead us in favor confession. Hoves. Hopes. Ayan, let's declare the favor of God will full conviction po and victory. And yan. In 3, 2, 1. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go, in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me.
it profusely abounds in me. I'm in a part of a generation that experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I don't have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Brothers and sisters in Christ, sa loob po ng 1 minuto, kanya-kanya tayong paghingi ng pabor sa ating Panginoon. Kung ano man yung favor na hiningi natin, sige po, it's between you and the Lord. Kanya-kanya ho tayong paglapit sa Kanya. Thank you, Lord God. Amen. Salamat, Panginoon, lahat po ng amin dinulog sa inyo. Lord, naniniwala kami na natanggap na po namin ito sa pangalan mo, Panginoong Sus. At Lord, dala-dala po namin ang iyong salita, ang mga pangako mo, Lord. Alam namin, Lord, paglabas namin, sasalubong agad ang maraming pabor sa amin, maraming pintuang bukas, maraming blessing, O God. Nandiyan ang kagalingan, nandiyan ang protection, nandiyan ang pag-provide sa lahat ng aming pangailangan. Higit sa lahat, O God, ang aming nais, Lord, higit pa sa pabor, ang iyong presensya, Lord God. Dahil kapag kasama ka namin, nasa amin na po ang lahat. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo minsan pa ang bawat isang naririto, ang bawat nasa online, God. And thank you, Lord, sa blessing na dadaloy sa amin, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless. Patuloy natin maranasan ang favor ng Panginoon. Shalom, shalom. Mga anak, magmano na sa ating mga magulang at nakakatanda. Sige po, magkamayan tayo. Pakisabi po, you are highly favored. Amen? Punong-puno tayo ng pabor ng Diyos. God bless everyone. Good morning. Next Sunday ay celebration ng Father's Day. So, imbitahan po natin ang mga tatay natin dito. Next Sunday, Father's Day po natin yon. So, see you. God bless po.